Magandang gabi po sa bawat isa, mga ka-Eljor, kapatiran, kaibigan, kapamilya, at sa lahat ng kasama natin ngayon sa ating special worship celebration dubbed as Padayon. Pagpupugay sa mga manggagawa ng ating Panginoon. Ako po nga pala si Pastor Ben Binarao, Chairman ng We Care Committee, ang programa ng Lord Jesus Our Redeemer Church na kumakalinga sa kapakanan ng mga manggagawa, pastors, missionaries, at full-time church workers natin. Muli, welcome to Padayon, pagpupugay sa mga manggagawa ng ating Panginoon. Ito po ay isang special worship service in celebration of Pastor's Appreciation Month, a dedicated time in a year where we honor, respect, pay tribute, esteem our faithful and committed workers. Sa panahong ito, hinihikayat ko po ang bawat isa, tayo man ay nasa comfort ng ating tahanan, kaharap ang ating smartphone, iPad, tablet, o kaya ay TV screen. Tayo po ay tumayo upang magpugay at pasalamatan ang mga lingkod ng Diyos. Papalakpakan po natin at sasaluduhan ang mga magigiting na manggagawa ng ating Panginoon. Subalit bago po natin gawin yan, isipin muna natin ang lahat ng naging pastor po natin. Noon hanggang ngayon, sila po ang humubog sa ating pananampalataya. Kung sila po ay nasa isip na natin sa mga pagkakataong ito, sabay-sabay po natin silang papalakpakan. Papasalamatan natin ang Diyos sa kanilang buhay. Sige po, gawin natin. Tayo po tayo. Palakpakan natin ang ating mga naging pastor. Salamat sa kanilang buhay. Pinupuri natin at dinadakila ang ating Panginoon. Praise God. Ngayon, bago naman po tayo umupo, saluduhan natin ang kanilang dedikasyon, ang kanilang sakripisyo, at ang kanilang halimbawa. Purihin ang Panginoon. Saludo kami sa mga pastor na nagtalaga ng kanilang buhay sa gawain ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay makaupo na. Salamat po sa inyong kooperasyon. Ang Pastor's Appreciation Month or Day ay nagsimula lamang noong early 90s. Subalit ang Biblia, specifically sa mga letter ni Apostle Paul, ay mayroon ng exhortation na bigyang karangalan at suportahan ang mga lingkod ng Diyos. Ilan sa mga talatang ito ay nakalagay sa unang Timoteo, Kabanata 5, talatang 17. Ang sinasabi, ang mga namumuno sa iglesia na naglilingkod ng mabuti ay dapat bigyan ng nararapat na parangal, lalo na ang mga naglilingkod sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Gayon din sa unang Tesalonica, Kabanata 5, talatang 12. Ang sabi rito, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na pahalagahan ninyo ang mga lingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. Praise God. Kaya napakabuti po ng Panginoon sa pagkakataong ito at may pagdiriwang tayong kagaya nito. Samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng ating programa. Ano ba ang aasahan natin sa espesyal na gawaing ito? Una, mapapakinggan po natin ang word of encouragement mula sa ating senior pastor. Mapapakinggan din po natin ang pagbati at exhortations mula sa ating bishop at sa ating mga cluster overseer. Mayroon din po tayong mga presentations na iniaalay sa ating mga mabubuting manggagawa ng Panginoon. At higit po sa lahat, makikilala at maunawaan po natin kung ano ang ministry ng Eljor We Care. At nawa po ay maging partner namin kayo sa pagkalinga sa mga manggagawa ng ating Panginoon.
When you support We Care, you are appreciating the noble calling of our ministers, not just today, once a year, or every October during Pastors Appreciation Month, but throughout their entire journey in the ministry, during their active service until they retire. God bless us all and be a blessing. Manalangin po tayo, hilingin natin ang biyaya ng Diyos sa ating pong gawain. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin itinatalaga ang espesyal na gawain ito para parangalan, para magbigay pugay sa lahat ng tinawag mo para paglingkuran ka. Gabayan mo po kami, patnubayan mo po ang gawain ito simula ngayon sa pag-umpisa hanggang matapos. Pinupuri ka namin at dinadakila, sinasamba ka namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang mapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papunit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang pantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pang samay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay
Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Ayun ulit, napakabuti mo. Napakabuti mo, aking Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Padayon, pagpupugay sa mga lingkod ng Panginoon. Nagulantang ang mundo sa malawakang pandemya, marami ang naapektuhan, iglesia ay nagsara. Nag-isip si pastor at agad ay naging abala, paano lulutasin ang hinaharap na problema. Internet subscription, agad nag-upgrade siya upang maging maayos ang live broadcast niya. Ang tanging niyang layuni, abutin lahat sila, miyembro ng iglesia, pati kanilang kakilala. Sermong ipapangaral ay masigasig na inihanda, nag-isip, nagsulat, at sa Diyos ay nagpatira pa. Slides, ilaw, camera, handa na sa recording niya, kaya si pastor, ayon, madaling araw na igising pa. Hindi lamang pangangaral, kanyang pinagkakaabalahan. Absent sa Zoom meeting ay kanya pang tatawagan. Baka may matinding problema kung kaya ito'y lumiban, mananalangin pa sa Diyos pagkatapos ng kamustahan. May mga panahong lumalabas din siya ng tahanan, dala ang quarantine pass, pupunta pa sa pamilihan. Hindi lang para bumili ng sariling pangangailangan, subalit para may maiabot rin sa mga nahihirap. Ilan lamang iyan sa mahaba-habang listahan, paglalaanan niya ng oras at kanyang pagsisikapan. Idagdag na rin pagpapalakas niya ng kalooban sa mga nanghihina at dumaranas ng kalungkutan. Sa kabila ng kaabalahan, hindi alintana ang pagod. Ang tanging hangarin sa Diyos magbigay ng lugod. Kahit minsan, gaya natin, nanghihina na ang tuhod. Tuloy pa rin si pastor sa taos-pusong paglilingkod. Kahit wala sa listahan ng tatanggap ng ayuda, itong si pastor ay walang bahid ng pag-aalala. Kapayapaan at pag-asa ang kanyang nadarama, kanyang pangangailangan sa Diyos niya dinala. Tapat ang Panginoon, dumaloy ang biyaya, marami ang ginamit, tulong ay dumagsa. Walang masabi si pastor kundi haleluya, hindi nga nabibigo ang sa Diyos. P.S. Padayon, mga tapat na lingkod ng Panginoon. Kahit maraming pagsubok at mabibigat na hamon,
patuloy niyo pa rin ginagawa ang kanyang layon. Kaya, saludo kami sa inyong sipag at dedikasyon. Ngayong buwan ng pagkilala sa magigiting na lingkod niya, tanggapin niyo ang aming pagpupugay ng may paghanga. Padayon Pas, may kabuluhan ang lahat ng iyong ginagawa. Kay Yahweh, tatanggap ka ng hindi kumukupas na gantimpala. Isang mapagpalang araw sa bawat isa na ngayon ay nanunood at kasama natin sa tinatawag na celebration ng Pastor's Appreciation Day. At ako po ay natutuwa na sa pagkakataong ito ay muli nating mabati, ma-appreciate ang kabutihan na ginagawa ng ating pong mga mahal na pastor at manggagawa sa ating Panginoon. At napaganda ng ating tema. Ang tema natin ay padayon. Ito ay isang Bisaya word na ang ibig sabihin ay patuloy. Okay? At alam ko na napakahalaga ng ating mga manggagawa, ang ating mga pastor ay padayon sa pag-alagad diha sa Ginoo o patuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. At alam nyo ba mga kapatid, sa lahat po ng mga member ng different churches, alam nyo ba na napakalaki ng inyong role at responsibility para yung ating pong mga mahal na pastor, yung ating mga mahal na manggagawa ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Continue to work for the Lord. At alam ko po na ayaw natin ang ating mga pastor ay mag-give up, no? Alam ko ang ating desire sa lahat ng ating mga minamahal na pastor ay talagang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. At sa araw na ito ay meron tayong magandang pag-uusapan na paksa. At itong topic na ito na pag-uusapan natin ay about human right violation. Siguro, marami sa atin ay aware na meron pong naganap na isang malaking problema sa ating bansa during martial law, during the time na kung saan ay maraming mga tao ay naging victim ng tinatawag na human right. At alam natin, umabot ito ng mga 10,000 mahigit na human right victims during doon sa time ng rehimeng Marcos. At alam natin na hindi po ito isang hearsay. Ito po ay isang totoong nangyari. In fact, yung mga claimant victim ng tinatawag na human right ay nanalo. Kung malalaman ninyo, ito ay nanalo sa pag-claim nila ng tinatawag na compensation o doon sa kanilang inabot na trahedya sa buhay. At nung inilaban nila ito sa court at ito ay nangyari doon sa, I think, somewhere in Hawaii na ipinabot ng mga human right victim yung kanilang hinaing at nanalo sila at sila ay nabigyan, they were granted na bigyan ng tinatawag na karapatang bayad doon sa tinatawag na inabot nilang human right violation, no? At alam nyo mga kapatid na napakarami nito na naging kawawang mga Pilipino sa panahon na yon, no? Kaya ako po ay naniniwala din tayo na ayaw nating gawin sa ating kapwa na masikil yung kanilang tinatawag na karapatang pangtao, no, yung tinatawag na human right. At alam ko po na bilang Kristiyano ay hindi natin gagawin yon because it is injustice.
yung pag-violate mo sa human right ng isang tao ay isang injustice na kung saan ay ayaw ng Panginoong Diyos. Pero tingnan po natin sa ating pong pag-aaral patungkol po sa human right violation, tingnan natin kung hindi nga tayo nakaka-violate ng karapatan ng iba. At tingnan din natin kung tayo po ay masasabi nating walang nakukumit na ganitong klase ng kasalanan sa ating kapwa. At lalong-lalo na sa ating mga pastor. At tayo po sa oras na ito ay dadako sa ating pong mensahe at nais ko pong buksan ninyo ang inyong Biblia sa 1 Corinthians chapter 9 beginning verse 1 to 14. Ang sabi dito, I am not free. Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are you not the result of my work in the Lord? Even though I may not be an apostle to others, surely I am to you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. This is my defense to those who sit in judgment on me. Don't we have the right to food and drink? Don't we have the right to take a believing wife along with us, as do other apostles and other Lord's brothers and Cephas? Or it is only I and Barnabas who lack the right, do not work for a living, who serve as a soldier at his own expense, who plant a vineyard and does not eat its grapes, who tends a flock and does not drink the milk? Do I say this merely on human authority? Doesn't the law say that same thing? For it is written in the law of Moses, do not muzzle an ox while it is treading out the grain. Is it about oxen that God is concerned? Surely he says this for us, doesn't he? Yes. This was written for us because whoever plows and threshes should be able to do so in the hope of sharing in the harvest. If we have sown spiritual seed among you, is it too much if we reap a material harvest from you? If others have the right of support from you, should we have it all the more? But we did not use this right. On the contrary, we put up with anything rather than hinder the gospel of Christ. Don't you know that those who serve in the temple get their foods from the temple, and that those who serve at the altar share in what is offered on the altar? Verse 14, in the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Tayo po ay panandaliang pumikit at manalangin. Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay sama-samang dumudulog sa iyong banal na presensya at sa iyong trono, Panginoon Diyos, ng iyong habag at grasya, na kami po ay, Lord, nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin, na muli sa araw na ito ay maalala po at ma-appreciate ng bawat isa, ang bawat pastor, ang bawat manggagawa, Panginoon, Lord, na ginagamit mo sa iyong iglesia. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na kami ay tinipon mo at binigyan mo ng pagkakataon na maging part ng activities na ito. At hayaan mo, Lord, na sa pakikinig po ng iyong salita ay matanggap namin, Panginoon, ang kapahayagan mo sa araw na ito. At Lord, makita po namin, Panginoon, ang mensahe mo na nais na iparating sa buhay ng bawat isa. Lord, dalangin ko po na gamitin mo lang ngayong lingkod na maging daluyan ng iyong salita at ikaw, Panginoon, ang siyang maitaas at mapapurihan sa araw na ito. Sa iyong kapurihan at kadakilaan, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Siguro nabasa at narinig po natin itong salita ng ating Panginoon na kung saan
Alam ko na si Pablo sa panahong ito ay parang merong kaunting parang sentimiento ika nga na kung saan ay ibinibigyan niya ng diin yung tinatawag na karapatan niya. Binanggit niya yung iba't ibang klase ng karapatan na sabi niya ay maaring sabi niya na nababiolate sa kanya, no? At alam ko po na maging sa ating panahon ngayon ay maaring without realizing, brothers and sisters, that we might also violating the right even of our pastors and servant of the Lord in His vineyard. I believe na meron po silang karapatan na maaring unaware po tayo na maaring nababiolate. Ano? Actually, merong tatlong bagay dito na binabanggit o yung karapatan na binibigyan din ni Pablo na sinasabi niya na, do I have the right? Ibig sabihin, wala ba akong karapatan? Ibig sabihin, maaring by that time ay maaring nababiolate talaga yung karapatan niya. At ano-ano itong mga karapatan na ito na binabanggit niya dito? Una-una, yung tungkol doon sa pagkain. Sabi niya, don't we have the right to food and drink? Ibig sabihin, mga kapatid, alam niya na meron siyang karapatan bilang lingkod ng Panginoon, bilang nagsiserve sa Lord sa kanyang mga pangangailangan sa kanyang personal na buhay. At alam naman natin, isa sa mga kailangan ng mga naglilingkod sa Panginoon, especially those in the church who have given their life in the ministry of the Lord in a full-time basis, ano? At yung iba ay talagang yung kanilang panahon ay tinatalaga nila para sila ay makabahagi sa paglilingkod sa Panginoon sa mga iglesia. At ito yung sinasabi nga ni Pablo, he is an apostle of the Lord, he is also a servant of the Lord, but by this time he is appealing o parang pinapaabot niya yung karapatan niya na mayroon din siyang karapatan na kung saan ay makatanggap ng tinatawag na pagkain, inumin o yung kanyang pangangailangang personal. Alam ko po na ang ating po mga pastor ay mayroong mga pangangailangan yan. Sabi ko nga na minsan maaring hindi sila direktang makapagsabi sa inyo at wala naman tayong mga pastor sa Eljor Church na sabi ko nga na lalapit at manghihingi sa bawat miyembro. Alam ko na wala po tayong mga pastor na magpaparinig-parinig dyan kung meron man silang mga pangangailangan sa kanilang buhay. Pero alam naman natin na bilang mga naglilingkod sa Panginoon at lalo na yung mga nag-give up na ng kanilang mga trabaho o yung talagang nag-focus na para doon sa paglilingkod sa Panginoon, ay nangangailangan sila ng mga pinansyal, mga material na pangangailangan na kung saan ay alam ko minsan maaring nadideprive sila sapagkat hindi ito nakikita ng mga leaders o mga miyembro sa isang simbahan na minsan hindi nila nakikita na yung kanilang pastor pala ay medyo nagkukulang na sa pagkain, kulang na yung pambili sa kanyang ng damit, at minsan ay makita mo na may pangangailangan sila na pampersonal na hindi na nila ma-afford na bilhin dahil sa kakulangan nga ng tinatawag na funds, no? Pero dapat pala as a member na nagmamahal sa kanyang pastor ay dapat makita niya yung karapatan na ito ng isang manggagawa ng Panginoon. They deserve also to be provided of their personal needs. Okay? Nangangailangan din po ang mga pastor ng pera. Nangangailangan din po yan ng pagkain. Nangangailangan po yan ng damit, sapatos at lahat ng mga ginagamit niyan sa pagmi-minister. At dapat po yung bawat mga miyembro ay maging sensitive sa pangangailangan ng kanilang mga pastor.
And I'm glad and I'm blessed to hear a member of the church who are very much concerned for the welfare of their pastor. Alam mo, mayroon po naman talagang mga member din na masasabi ko na talagang pagdating doon sa pangangailangan ng kanilang pastor, hindi muna kailangang pagsabihan. Ika nga ay nagkukusa sila. Pag alam na nilang kulang na yung budget ni pastor sa pagkain, no, sa pananamit, I know, marami sa atin dito ay alam ko na nagbibigay po yan ng tinatawag na ayuda para doon sa kanilang pastor. Amen? At ito yung sinabi nga ni Pablo, na karapatan niya, na bagamat hindi niya maaaring siguro voice out ito sa congregation, pero naisulat niya ito at nasabi niya itong kanyang right na ito na maaring na-overlook at hindi napapansin ng bawat membro doon sa iglesia. Pangalawa, nabanggit niya rin dito at sabi niya doon sa verse 5, don't we have the right to take believing wife along with us as do other apostle and the Lord's brother and Cephas? Dito nga, maaring pwede rin daw pong may asawa dito si Pablo no? Kasi kumbaga yung kaparapatan na dalhin yung asawa na ginagawa ng iba, sabi niya, wala ba akong karapatan din na dalhin ko yung asawa sa paghahayo? Well, brothers and sisters, I believe hindi lang pinapakita dito yung concern sa asawa, although ang isang pinapakita dito yung tinatawag na karapatan na mabigyan din ng pansin ang pamilya ng manggagawa. 'Di ba? Alam ko po na meron tayo ngang mga pastor's wife. Alam nyo, minsan nakikita natin yung pangangailangan ng pastor, pero ang tanong ko po, nakikita nyo rin ba ang pangangailangan ng mga pastor's wife? Alam nyo ba na yung pastor's wife ay kasama sa pamilya yan ng pastor? At alam nyo ba na kapag ang pastor ay namroblema sa kanyang asawa, naaapektuhan din kahit papaano yung ministry. At gusto ko rin po malaman ninyo, kung concern po kayo doon sa pangangailangan ng tinatawag na pastor ninyo, abay, mga kapatid, huwag nyo namang ma-overlook yung pangangailangan ng mga asawa ng inyong mga pastor. Na alam ko po na napakalaki din ang kanilang parte sa ministry. May kasabihan nga beyond the success of the man is the woman. At ibig sabihin, napakalaki ng role ng mga asawa para sa ministry na kung saan dapat makita din natin yung pangangailangan na kung saan ay nakikita ng bawat membro doon sa iglesia. Di ba? Alam mo naman na merong ibang pangangailangan minsan ng mga kababaihan kesa sa lalaki, di ba? Alam niyo naman na iba yung kanilang mga needs minsan at sometimes alam naman natin yung mga asawa ay kahit papaano mayroon din silang nabibiling bagong damit, no? Nabibigay din yung ikangay mga pangangailangan nila sa kanilang pangangatawan. Ganon din po sa ating pastor, pero sometimes pansinin ninyo, di ba? Minsan nabibigyan natin ng focus at attention at concern yung pangangailangan ng mga pastor. Pero alam nyo, napakahalaga din na hindi natin ma-overlook yung pangangailangan ng mga asawa ng mga pastor. Okay? At alam naman natin na minsan, napakahirap din naman kasi sa pastor din, ika nga, na ilabas yung kanyang pamilya, i-date sa labas, lalo kung wala ka naman pan-date, di ba? Natatandaan ko nung araw, mga kapatid, nung bago pa lang ako sa ministry, landong kami sa Mindanao. Ito po'y totoong nangyari. Yung mga anak ko maliliit pa noon at sabi nila, Daddy, ano naman, lumabas naman tayo, kumain naman tayo sa labas. Alam mo, ginagawa ko mga kapatid, talagang sinasadya ko ilabas yung aming lamesa doon sa labas ng bahay kasi merong bahagyang loan doon sa tinitirhan naming venue
At doon kami kumakain. At sabi ko, okay, kakain tayo sa labas. Nako, akala ng mga anak ko doon sa mall kami kakain, doon lang, inilalabas ko lang yung pagkain doon sa lamesa. At talagang medyo masasama ang loob ng aking mga anak. At sabi nila, Daddy, ano naman, mag-mall naman tayo. Isang araw, mga kapatid, talagang ang ginawa ko ay niyaya ko naman yung aking mga anak at sabi ko, sige, kakain tayo sa labas. At ang ginawa ko, mga kapatid, kasi talagang salat na salat kami sa pambili, pangangailangan, nagbaon kami papunta doon sa mall. At alam nyo, mga kapatid, pagdating doon sa mall, tuwan-tuwa yung mga anak ko, takbuhan sila doon sa tinatawag na kainan. Akala nila pabimiliin ko sila ng ng mga ulam o mga pagkain. Sabi ko, umorder tayo ng inumin. Soft drinks lang yung aming inorder. Dala-dala kasi namin yung ulam at kanin. At doon na lang kami kumain sa kainan. At talagang yung mga anak ko talagang napapakamot at sabi, Daddy, hindi ba tayo order ng ulam? Ba't order kayo? May ulam na tayong dala. At alam nyo, talagang wala silang magagawa. Siyempre, di nagkainan kami. Alam nyo, kapatid, kain naman. Alam naman, mga bata, kain pa rin. Pero isang araw, mga kapatid, nung kami minsan ay bumalik na doon sa mall na pinagkainan namin, nakalagay doon, naglagay ng paskel, bawal magdala ng pagkain dito. Baka tayo siguro yung nahuli na pumunta dito, nagdala ng pagkain para kumain. Well, talagang minsan, mga kapatid, napakahirap po ng buhay ng pastor, lalo pag nagsisimula sa ministry, no? At talagang napakahalaga na makita din natin na sa family ng pastor na meron silang pangangailangan sa kanyang, hindi lang sa asawa, kundi sa mga anak, na minsan, alam nyo, mga kapatid, it's our desire po ng mga pastor, na yung kanilang mga anak ay makatapos din sa pag-aaral, di ba? Mabigyan din ng magandang kinabukasan. Pero makita natin, alam natin, mga kapatid, yung ating mga kapasturan ay nandyan because of their love to the Lord, because of their service, at ang desire po nila ay makapaglingkod sa Panginoon. At masasabi ko, ang ating po mga kapastoran ay they live by faith. At may mga pastor tayo talaga na umaasa lang sa tinatawag na pananampalataya sa Panginoon. At alam ko po, mga minamahal ko, mga kapatid, na meron po silang karapatan na matugunan yung pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Diba? Kailangan din nila na matugunan yung pag-aaral ng kanilang pamilya, ng kanilang mga anak, matugunan yung pangangailangan sa loob ng bahay. At alam naman natin, kapatid, ito alam ko na karapatan din ng mga pastor na magkaroon ng maayos na pamumuhay, maayos na kinabukasan para sa kanilang mga anak. Gusto ko po makita din natin ito. Kung ang bawat miyembro natin ay may magandang pangarap sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga anak, ganun din naman po yung ating mga pastor. Na kung saan makita din natin kung ano yung maiko-contribute natin para lalong mapaganda ang buhay ng ating mga minamahal na pastor. Amen? Sapagkat I know it is their right, na makatanggap ng tulong mula po sa kanilang mga minamahal na mga miyembro o iglesia. And at the same time, mga kapatid, sabi nga dito ni Pablo sa verse 6, or is it only I and Barnabas who lack the right not to work for a living? Alam niyo po, mga kapatid, talagang meron talaga mga naglilingkod in the full-time basis. At alam ko itong si Paul, by this time, mga kapatid, bakit niya nabanggit ito? Nasabi niya, or is it only I and Barnabas who lack the right to not to work for a living? Kasi nga, itong si Paul, mga kapatid, bagamat siya po ay nasa ministry, bagamat siya ay naglilingkod sa Panginoon, pero at the same time po, nagtatrabaho siya. At alam niyo po, ang kanyang trabaho noon ay yung tinatawag na tent making. At the same time, pero meron siyang nakita na mga
mga apostol din na naglilingkod na alam niya na maaring ito ay hindi na nagtatrabaho. Why? Because they are being supported by their members already. At ito pong si Pablo dito ay sabi niya, wala ba akong karapatan na hindi rin ako magtrabaho o kumita? Kasi maaring sa panahon na yan ay nandun talaga na i-focus, gusto ni Paul na i-focus na yung kanyang buong panahon sa paglilingkod sa Panginoon. Pero nga, medyo nahihirapan siya tingin ko dito kasi nga at the same time, gumagawa pa siya ng tent para lang siya ay kumita sa kanyang mga pangangailangan. At alam din natin mga kapatid na meron pong mga pangangailangan ang mga pastor natin. No? Meron silang karapatan na kung saan ay minsan ay nababiolate dahil nga bagamat minsan meron na talagang gusto na ay nasa full-time service, kaya lang ang problema ang simbahan ay walang capacity para tugunin yung mga pangangailangan ng kanilang mga pastor. No, merong mga ganun kasi kaya ang iba napipilitan na lang din magtrabaho muna, mag-business muna. Why? Kasi nga hindi ma-meet yung pangangailangan ng kanilang ministry. Okay, ng kanilang mga needs. Okay, kaya meron tayo pong mga pastor lalo na nung nagkaroon ng tinatawag na pandemic, mga kapatid, ay magkaroon po tayo ng tinatawag na policy na mabigyan ng pagkakataon na kahit na yung ating mga full-time pastor ay makapag-business o makapag-sideline. Why? Kasi nga, lalo na nung mag-umpisa yung pandemic ay alam naman natin na nawalan tayo ng mga service sa mga simbahan at kinulang din yung pangangailangan ng ating mga pastor. Kaya ang leadership po natin ay nagbigay ng tinatawag na right para ang mga pastor natin ay makapag-business. Kaya huwag kayong magtataka na meron tayong mga pastor sa panahong ito ay nagbi-business, nagtatrabaho, kasi po mga minamahal kong mga kapatid ay para rin ma-meet yung pangangailangan ng mga pastor natin. Kaya natin pinahintulutan na magkaroon sila ng kahit papaano kaunting mapagkitaan. Okay? Kaunting mapagtrabahuhan para matugunan yung pangangailangan ng ministry, matugunan yung pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Kaya ganito po yung nangyari dito kay Pablo. Kaya nga sabi niya, wala ba akong karapatan na huwag naman ako magtrabaho na. Ibig sabihin, ma-focus na lang siya doon sa pag-serve sa Lord. Pero ang problema nga mga kapatid ay hindi siya mabigyan ng ganong klase ng tinatawag na pribilehyo at ang nangyari nga nagtatrabaho pa rin siya. Pero alam naman natin, right ng isang pastor na tugunin talaga ng iglesia yung lahat ng kanyang magiging pangangailangan, especially doon sa ministry. Why ministers have the right to receive the support from the church? Bakit po ito ay meron po silang karapatan, no? Na tumanggap ng tulong mula doon sa kanilang iglesia. Sabi nga doon sa verse 7, it is a human practice, verse 7, who serve as a soldier at his own expense, who plants a vineyard and does not eat of its grape, who tends a flock and does not drink of the milk. Meron pong tatlong klase ditong tao, binabanggit si Paul. At dito yung tinatawag na soldier. Sabi nga, the soldier has the right to receive pay from his employer. He cannot go at his own expense. This is a matter of common fairness, and on his principle, all acted who is enlisted as a soldier. Siguro wala naman kayong makikita, no, na sundalo na pupunta sa giyera, bibili pa ng kanyang baril, bibili ng kanyang bala, bibili ng kanyang uniforme, ng kanyang sapatos, at saka lalaban sa giyera. Wala po kayong makikita niyan. Ito human practice na makikita natin na yung isang sundalo, wala kang makikita na yung kanyang pangangailangan sa tinatawag na pagiging sundalo ay kailangan niyang bilhin. Okay? It should be provided by the government.
Kaya makita natin pag ang isang sundalo ay nasa enlisted personnel, meron siyang karapatan na tumanggap ng tinatawag na salary, meron siyang sa allowance sa uniform, meron siyang tinatawag sa boots, meron siyang combat pay, hazard pay. Binibigyan po ito ng tinatawag na pansin sa kanilang mga pangangailangan. Ganun po ang soldier. Okay? At ito human practice na ipinagkakaloob doon sa isang sundalo. Karapatan niya yun. Ganun din sa farmer. Sabi nga, is it reasonable that those who labor should have fair compensation? A man who plants a vineyard does not expect to labor for nothing. He expects support from that labor and looks for it from its vineyard. That church is often compared to a vineyard. See? Kasi pag ikaw ay farmer nga naman, di ba? Nakita ka na daw ba ng farmer na after ng kanyang pagtatanim, ng kanyang paghihirap para patubuin hanggang magkabunga ang kanyang tanim, ay hindi ba siya may karapatan na kumain, tumikim doon sa kanyang pinagpaguran dahil siya ay isang farmer? Ito human practice din na makikita natin bilang farmers. Talagang wala ka makikita na farmers na hindi niya man lang natikman yung kanyang itinanim. Okay? At alam mo, common practice po ng mga farmers, every time na umaani yan, ay nag-set apart sila ng para sa pangangailangan nila na pagkain sa loob ng isang taon. Ginagawa nila, lalo kung farmer yan ng rice o ng palay, tatabi sila ng mga palay para ito ay maging pagkain nila sa loob ng isang taon. Okay, ganun po yung mga farmers. Yan po yung farmer. It's a human practice na gaya ng isang farmer, wala kang makikitang farmer na hindi nakikinabang doon sa kanyang pinag-anihan. Sigurado pag nagtanim yan, number one siya na makikinabang doon sa kanyang tanim. At ikatlo po yung shepherd. Sabi nga doon, the word shepherd tends to denote not only to feed, but to guard, protect, and defend as a shepherd does his flock. And don't you know that your pastor in the spiritual realm spend their time in feeding you the Word of God? Pag merong Sunday fellowship, training, cell group, seminar, alam naman natin mga kapatid na ang isang shepherd, sabi nga ganon, ay nabanggit natin na if God's require that an ox spending his strength serving a man should get reward, how much more a man who spend his strength in serving God? If an ox should not be muscle, should a minister of God be? Diba? Sabi nga doon sa nabasa natin kanina, huwag mong bubusalan ang isang baka habang ginagamit ito sa pag-aararo o pagtitreser dahil deserve din naman ng baka na kumain. Okay? Kumbaga dapat na makakain din yung oxen habang ito ay ginagamit mong pang-araro. At dito ipinakita din na sabi nga kung yung mga oxen ay at saka ay may karapatan na kumain habang sila ay ginagamit sa pag-aararo. So ganun din po yung ating mga pastor na bilang mga shepherd of our soul, di ba? Ginagamit sila ng Panginoong Jesucristo para tayo ay ingatan, bantayan, pakainin sa pamagitan ng spiritual na mga pagkain sa salita ng ating Panginoon Diyos. So, ang shepherd, alam natin, pag yan ay nag-alaga ng anumang mga tupa, hindi pwedeng wala silang tinatawag na karapatan doon sa tinatawag na mga tupa. Okay? May karapatan sila sa gatas ng tupa, no? May karapatan sila na makinabang doon sa tinatawag na wool, yung ginagamit na
para sa damit, yung wool, no, yun yung ano ng tupa, balahibo ng tupa, no. Karapatan din yun ng shepherd na pakinabangan yung kanyang mga tupa. At makita natin doon sa verse 10, no, na it's for man's hope. The one who plows the threshes are hoping that they will receive their compensation from their labor. At yung lahat din po ng tinatawag na nag-aararo. Alam naman natin kahit yung nag-aararo, no, ay meron din silang tinatanggap at bahagi doon sa kanilang pinagtatrabahuhan. Yun yung mga makikita natin, no? At alam din natin mga kapatid, for man's hope, the pastor and the missionaries are also hoping that, expecting that they will get their provision from that church where they are serving. Kung paano yung mga shepherd, yung mga farmers na nag-aararo ay umaasa na sila ay tatanggap ng tinatawag na compensation o suporta o ma-provide yung pangangailangan niya doon sa kanyang pagtatrabaho. Ganon din po yung mga pastor and missionary, also hoping and expecting that they will get their provision from the church where they are serving. Okay? Dapat makita po ng bawat isa to, lalo na ng mga member, na yung mga pastor natin, yung mga missionary natin, ay normal po na aasa po sila ng kanilang mga pangangailangan doon po sa kanilang iglesia na pinagtatrabahuan. At ipinakita po natin dito yung tinatawag na example. Di ba, mga kapatid? Kaya ito yung dapat na makita natin. At pangatlo po na makikita natin yung karapatan ng mga manggagawa natin para tumanggap ng kanilang tulong doon sa ministry na kung saan sila ay nagtatrabaho. Number 3, it is a practice in the Old Testament time. Dito po sa verse 13, no, binanggit din doon. Levites don't know that those who work in the temple get their food from the temple. Binanggit din yan sa verse 3 na binasa natin. Ibig sabihin, kahit sa Old Testament, yung mga Levita o yung mga nagtatrabaho doon sa temple ay tumatanggap din sila o kumukuha din sila ng pagkain doon sa loob ng templo. Ganun po yung practice kahit noon araw pa sa Old Testament time, yung mga nagtatrabaho sa templo. In our time today, bagamat wala tayong tinatawag na templo na kagaya ng ginagawa ng mga Levites nung araw, still, we have the church na may parallel truth about the temple na kung saan yung mga manggagawa nito ay nandun din sa iglesia at nagbibigay ng kanilang panahon, ng kanilang buhay para sa paglilingkod sa Panginoon. And I know they are also deserve that their need will be provided by the church where they belong. Hindi po yung kalabisan. Karapatan po nila yon, pero bagamat hindi nila maaring sabihin direkta sa inyo, pero ako po'y direktang nagsasabi sa inyo at nagpapaalala sa inyo, mga minamahal ko mga kapatid at mga miyembro ng ating pong iglesia, na meron pong karapatan, meron pong tinatawag na right yung ating mga manggagawa, yung inyong mga mahal na pastor, na ma-provide din yung pangangailangan nila sa kanilang pamilya at sa kanilang buhay. Amen po ba? At ito po ay practice in the Old Testament time, no? Yung mga priests during that time, those who serve at the altar share in what is offered on the altar. Hindi lang pagkain actually, no? Kasi doon po sa loob ng temple, sa Old Testament time, merong mga tinatawag na different kind of offering. Merong burnt offering, sin offering, trespass offering, meal offering, peace offering, no? Maraming klase ng offering. Sa atin, ngayon po ay medyo kakaunti na nga lang yung klase ng offering natin, tithes and love offering, no? Pero doon, pag pinag-aralan nyo at tinignan nyo sa Old Testament times, yung mga naglilingkod noon sa templo,
makita natin marami pong klase ng offering na kung saan ay na ibinibigay ng mga tao na sumasamba sa templo noon bilang offering sa tinatawag na pagsusunog sa kanilang kasalanan, sa kanilang mga trespass o meal offering, peace offering. At alam nyo, yung mga priest nung araw, yung mga libitan nung araw, ay nakakabahagi po sila doon sa mga offering na ito at ibinibigyan sila ng tinatawag na karapatan na para matanggap yung kabahagi nila doon. At number 4, brothers and sisters, bakit po may right sila, ang lahat ng mga naglilingkod doon sa simbahan? Sabi dito, it is commanded by the Lord Jesus Christ. Tingnan nyo po, verse 14. In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Maliwanag po dito na ang sabi dito ng Panginoon at pinag-uutos ng Panginoon na yung nangangaral ng mabuting balita ay dapat tumanggap ng kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ibig sabihin, ito ay command ng Panginoon na hindi po dapat natin suwayin. Commanded by the Lord, no? Sabi niya that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. At alam naman natin yung ating mga pastor ay nabubuhay at ang ginatrabaho nila ay yung paghahayag ng mabuting balita. At makita natin dito mga kapatid ay meron silang karapatan bilang lingkod ng Diyos sa kanyang iglesia na mabuhay sa pamagitan ng mabuting balita. Kaya dapat hindi po sila ma-deprive ng kanilang right sapagkat naniniwala ako sila po ay normal lang na dapat na mabuhay sa pamagitan ng kanilang pangangaral ng salita ng Panginoon Diyos o yung kanilang pagbi-minister ng salita ng Diyos sa simbahan. Kaya doon po sila dapat mabuhay. Kaya ibig sabihin, hindi po dapat silang mapabayaan. Alam ko po tayo ditong lahat na nakikinig ngayon na mga member ng bawat iglesia under the banner of the Lord Jesus Christ, our Redeemer, ay meron po kayong tinatawag na responsibility para sa inyong mga minamahal na pastor. At ito yung matugunan yung pangangailangan nila. Sapagkat sila po, sabi ng Bible, ay dapat ding mabuhay sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. At alam ko mga minamahal ko mga kapatid, kayo po ay hindi na po ngayon exempted na hindi po ninyo makita yung karapatan ng inyong mga mahal na pastor na maaring na-overlook po ng iba. No, minsan may mga member na sa halip na matuwa sa pastor, minsan talaga naman hindi na lang nakikita yung hindi nakikita yung pangangailangan ng pastor, ng pamilya ng pastor, na hindi sila nabibigyan ng tinatawag na pansin. Okay? Hindi po sila kailangan magmakaawa. Ang pastor po natin na hindi po kailangan magmakaawa sa simbahan na sila ay tulungan. Why? Sapagkat ito po ay karapatan po nila bilang mga lingkod ng Diyos na sinasabi ng ating pong Panginoong Jesucristo. At bilang mga nagmamahal na member, it is your responsibility ibinigay sa inyo ng Panginoon para tugunin yung pangangailangan nila. Amen? At I believe, mga kapatid, wala pa ako nakitang nag-bless sa kanilang mga pastor na hindi po pinagpala ng Panginoon. At sabi nga, pardon, the strong reason implies that ministers are eligible for support. The same way when you pay a schoolmaster, a lawyer, a physician, or a day laborer, whenever they lend you their service. Hindi nyo ba nakita mga kapatid?
Pag ikaw ay pumunta sa ospital, hindi pwedeng hindi ka magbayad sa doktor. Pag ikaw ay nagkonsulta sa abogado, hindi baring hindi ka magbayad sa abogado. Pag ikaw ay kumuha ng mga nagtatrabaho sa inyo, hindi ka pwedeng hindi magbayad doon sa nagtatrabaho, di ba? Kung baga hindi pwede na hindi mo sila bayaran pag kinuha mo yung kanilang service. Pero minsan nakakalungkot po, di ba? Minsan yung pastor, i-invitein mo, papupuntahin mo sa bahay ninyo, pastor, pwede ba pag-pray nyo yung may sakit? O pag-pray, magmi-minister yung pastor. Minsan yung pastor, di ba, minsan hindi man lang mapamerienda, hindi man lang mapamasayan. Pero alam po, hindi po maghihingi yan. Hindi po magdidiman niya sa inyo. Pero yung sinasabi ko po, yung right nila, na minsan hindi natin napapansin, ay hindi na natutugunan. At minsan nga, mayroong isang pastor, alam nyo, ito po, totoong nangyari ito. In-invite siyang magkasal. Tapos ang kasalan ay napakabongga masyado. At sabi ng pastor, sabi nung ikakasal, pastor, kayo po ay kayo po mag-officiate sa amin. At ito po ang motive. Kaya yung pastor bumili ng bagong barong, pantalon, sapatos, kasi may motive eh. Pagkatapos, alam nyo mga kapatid, pagkatapos ng tinatawag na kasalan, siyempre, normally talaga naman, merong ibinibigay na para honorarium doon sa pastor. So, yung pastor, nung inabutan, tuwan-tuwa siya. Alam nyo, yung kasalan, alam nyo ba kung magkano ginastos? Kulang-kulang kalahating milyon. Alam nyo ba yung ibinigay sa pastor? Maniwala po kayo, sabi binigyan lang siya ng pamasahe, pauwi. Pagkatapos, sobrang lungkot ng pastor kasi kulang pa daw yun doon sa kanyang biniling damit para doon sa okasyon. Hindi naman siya maka-demand. Tapos maya-maya nakita niya yung tinatawag na yung nag-ano sa kasal. Meron kasing namamahala doon sa kasal. At alam nyo mga kapatid, nung tinanong niya yung namamahala ng kasal, magkano ang ano nyo dito? Sa amin, binigyan ako ng 50,000. Okay? Doon sa nangangasiwa, doon sa kasal. Alam nyo, umuwi yung pastor, lulugo-lugo. Halos umiyak sa lungkot. Hindi naisip nung ikakasal na kahit wala siyang handa, basta pumirma yung pastor, kasal siya. Kahit wala pang ayos yung lugar, makakasal siya. Pero alisin mo yung pastor sa kasalan, bonggahin mo na yung pakain, pagandahin mo na yung tinatawag na venue. Kapatid, pag hindi yan nakapirma, hindi valid yung kasal. Pero minsan hindi yun nakikita nung mga nagpapakasal. Sobrang laki ng ibinabayad sa kasal. Daan-daang libo. Pero kung bigyan yung pastor, pamasahe. Kapatid, gusto ko lang pong malaman ninyo, meron po rin silang karapatan na tumanggap. Bakit tayo mga kapatid, pag pumupunta sa barko, sa mga ospital at nagpagamot, tumatawad ba kayo pag kayo ay merong professional fee na ibinigay sa inyo pag na-ospital kayo, pag kayo ay nagbayad ng professional fee, di ba? Pag halimbawa kayo pumunta sa abogado, di ba ang laki ng ginagastos nyo pag may kaso? Amen? Pag meron kayong tinatawag na mga pumapasok sa eskwela, malaki ang binabayad nyo sa school. Pero bakit pagdating doon sa pastor? Minsan, kung pwede, TY na lang, di ba? Minsan nga may magpapakasal, huwag tayo magpakasal dyan sa Katoliko. Bakit? Malaki ang bayad. Saan tayo? Diyan na lang sa pastor, mura. Isipin nyo po yun. Naiintindihan nyo po ba ang ibig ko sabihin? Sa tingin nyo ba hindi nyo nababalit yung karapatan ng mga pastor natin? Na hindi sila makapagsabi ng kanilang karapatan. Hindi nila yang kayang sabihin sa kanilang congregation, but I have
the boldness and right para sabihin yan sa inyo. Kasi mayroong karapatan ang mga pastor na tumanggap ng tinatawag na inyong ayuda, ng inyong tulong para sa kanilang mga pangangailangan, no? Kaya nga sabi natin dito, sabi nga minsan, bakit tayo kung tumulong o magbigay ng bayad doon sa mga ulitin ko, sa mga lawyer, sa mga doktor, sa mga teacher, hindi tayo nanghihinayang. Pero pag pastor na yung bibigyan natin, kung pwede lang, TY. Amen ba? Huwag po kayo magagalit sa akin, mga kapatid. Sinasabi ko lang po yung totoo para po kayo mag-repent. At huwag niyo ulitin yan sa inyong pastor because you are violating their human right. Amen? Kaya nais ko po malaman ninyo ulit, minister of God have the right to receive financial support from the church where he is working for the following reason. Uulitin ko. It is a human practice. It is a law of God. It is practiced in the Old Testament. And it is commanded by the Lord Jesus Christ. Okay? Gusto ko lang pong malaman ninyo, may right po ang bawat pastor para suportahan ng bawat isa. Sa kanyang pangangailangan, personal na pangangailangan, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang ministry, meron po siyang right na siya ay suportahan ng bawat isa. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, nais ko po tayo ay sama-samang manalangin para sa ating mga mahal na pastor sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito kami po ay lumalapit sa iyo. Hayaan mo, Panginoon Diyos, kung kami po ay mga roon naging pagkukulang sa aming mga mahal na pastor, nawa, Panginoon, patuloy niyo kami, Panginoong, patawarin. Kung na-neglect po namin at na-overlook po namin, Lord, ang pangangailangan ng aming mga mahal na pastor. Sa oras na ito, Ama, kami po sa araw na ito bilang Pastor's Appreciation Day, amin pong inilalapit sa iyo ang aming mga mahal na pastor. Lord, abutin mo po ang buhay ng bawat pastor namin sa oras na ito. Panginoon, dalangin po namin na ingatan mo ang aming mga pastor. I-provide mo ang pangangailangan ng aming mga pastor, Lord God. Ito man ay sa pinansyal na pangangailangan. Ito man ay sa material na pangangailangan. Ito man ay pangangailangan ng kanyang mga anak, ng kanyang asawa, Panginoon, at ng ministry. Lord, idinadalangin namin ito'y matugunan. Ito po, Panginoon, ay maabot, Panginoon Diyos, ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, ng aming pastor, O God, ay magpatuloy sa paglilingkod. Padayon, Ginoo, sa pag-alaga diha kanimo, Lord God. Padayon sila, Lord, sa paglilingkod sa iyo. Lord, we pray, O God, for our beloved pastor. Lord, give them the grace, O God, that they may be able, O God, to continue, O God, in the ministry that you have entrusted them. Father, thank you for the life of our dear pastors, O God. Lord, who gave their lives, O God, their time, O God, their talent, O God, to minister your people. And Father, we pray that you will continue, O God, to shower our pastor with your abundant blessing, O God, that all his needs, O God, will be met. Father, I pray, O God, to bless every members of our church under the banner of the Lord Jesus, our Redeemer. Continue to bless our pastor, O God.
Continue, Lord God, to bless the work of their hands. Panginoon, ganun din ang bawat miyembro. Pagpalain mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, na nawa, Panginoon Diyos, ang bawat salita na aming narinig sa araw na ito ay tumimo sa puso ng bawat isa. At Lord, simula sa araw na ito, Lord, lalong magkaroon, Panginoon, O God, ng supportive na mga puso ang bawat miyembro para sa kanilang mga mahal na pastor at pamilya ng pastor. Sa iyo, Ama, ang lahat ng kapurihan. All the honor, glory, power, majesty belongs to you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po. Happy Pastor Appreciation Day. At pagpalain po kayong lahat ng Panginoon na nakapakinig at nakapanood ng atin pong gawain ito. God bless you po. Purihin po ang Panginoon. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. For Scripture says, "Do not muzzle an ox while it is treading out the grain, and the worker deserves his wages." 1 Timothy 5, verses 17 to 18. Statistics shows that many pastors are leaving the ministry each month because they felt miserable. Many pastors struggle with discouragement, depression, overwork, and underpaid. But here with us in Lord Jesus Our Redeemer Church Foundation International Inc., we acknowledge our responsibility to fully take care of our pastors and workers. In 2016, We Care program of Elder Church was launched. Our vision is to have carefree workers dedicated to make disciples and plant churches. The benefits that We Care commits are calamity and disaster support, hospital assistance, death and disability benefit, retirement gift, birthday present, wedding and anniversary treat, cooperative dividends, awards and recognitions. These 7 sources of We Care Fund are Workers' Tithes, Local Church Share, National Tithes, Annual Fundraising, Investment and Interest, Cooperative, Partners and Donors. These partners and donors may come from the church members, community, companies and organizations, and you. Join us in empowering the men and women of God as they faithfully serve our Lord. Be a We Care partner today. For more info, please approach any We Care coordinator in your church or call 0282883239 or visit Elder We Care Program Facebook page. Magandang araw po sa ating lahat. Nais ko po munang bumati sa kapwa ko manggagawa ng Panginoon ng Happy Pastors Month. Padayon lang tayo sa paglilingkod sa Diyos kasi hindi nasasayang ang bawat panahon na ibinibigay natin para sa Kanya. Matapos nating mapakinggan at makita ang ilang mga exhortation at statistics sa pagbibigay halaga sa mga lingkod ng Diyos, naniniwala ako na naantig ang ating mga damdamin upang maging isa sa mga magiging kabahagi ng programang ito. Bakit ba natin kailangang suportahan ang mga manggagawa ng Diyos? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 9 verse 14, "In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel." Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagbigay ng command na kailangan nating suportahan ang kanyang mga manggagawa. Kaya bilang pagsunod, hinihikayat ko po kayo maging kabahagi ng programang ito.
Ang Elder Church ay bumuo ng isang departamentong magbibigay tulong o mga ngasiwa sa mga benepisyo ng mga manggagawa during and after service. We Care exists by virtue of Elder Council Resolution dated June 2016 during its regular meeting held at Eljor Main, Quezon City. Eljor acknowledges its responsibility to take care of its worker as stated in ecclesiastical bylaws, specifically Article 10, Section A, Subsection 3, Paragraph G, as it acknowledges that its workers are its greatest asset. Thus, the Welfare Committee, or also known as We Care Department, commissioned to look after its workers' welfare concern during and after active service. Ang mission po ng We Care Department is to take care of the welfare needs of Eljor manpower during and after their active ministry in the church. Ang vision naman po ng We Care Department is a carefree worker dedicated to make disciple and plant churches. Sa loob ng 4 na taon, ang We Care Department ay nakapaghatid na rin po ng benepisyo sa ating mga manggagawa na umabot ng 2,270,522 and 62 cents. Ito po ay ang hospitalization benefit na 584,000, calamity benefit na 616,000, gratitude pay benefit na 50,000, death benefit na 180,982, burial benefit na 120,000, at retirement benefit na 719,540 and 62 cents. At bilang karagdagang pagkilala at pagpapahalaga sa mga manggagawa ng Eljor Church, pagkatapos po ng live streaming na ito, kayo po ay makakatanggap ng cash na nagkakahalaga ng 1,000 piso. At upang maging mas matatag ang programang ito, ang We Care Department po ay naghahanap ng mga maaaring magbigay ng kanilang donasyon at pledges. Mayroon po tayong donors response form. Ito po ang mga detalye sa mga nais maging partner ng We Care Department. Isulat ang inyong buong pangalan, date, complete address, birth date, cellphone o kaya naman landline number, email address at Facebook account. Maaari po kayong magbigay ng isang beses. Maaari din naman po kayong magbigay monthly sa loob ng 1 taon. Kung cheque po ang gagamitin ninyo, payable to Lord Jesus, our Redeemer Church. Kung ide-deposito naman po ninyo sa bangko, Metrobank Farmers Plaza Cubao account number 244-3-244-34954-5. Sa mga nais pong maging partner, mag-message lang po kayo sa chat box o mag-comment lang po kayo. Ilagay ang inyong complete name, address, contact number, at email address. Maaari din po kayong tumawag sa mga linyang ito. Eljor National Office, contact number 0922-812-7931, and look for Sister Tin Santos. Eljor We Care Department, contact number 0922-812-0499, and look for Pastor Ven Binarao, Chairman, We Care Department, and contact number 0945-345-5557, and look for Pastor Manuel David, Vice Chairman, We Care Department.
Mayroon din po tayong online donors response form using Google Form. Ini-encourage po namin kayong sumuporta sa mga manggagawa ng Diyos. Ang inyo pong mga donasyon at suporta ay tiyak na makakatulong ngayon at sa mga darating na taon upang ang ating mga manggagawa ay masayang magpapadayon o magpapatuloy sa kanilang mainit na paglilingkod sa ating Diyos. May isang verse sa Bible kung saan ipinahayag ng Diyos kung sino ang mahal niya. Sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7, "For God loves a cheerful giver." Maraming salamat at umaasa po kami sa inyong pagtugon. And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Thank you and God bless. Magandang araw po sa bawat isa. Tunay nga po na napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay at tayo po ay muling nagkasama-sama. Ngayon po sa oras na to, aawitin ko po ang isa sa mga kinumpos po muli ni Pastor Tony na ang title po ay Maglingkod. Ito po ay tungkol sa patuloy na paglilingkod po natin sa Diyos at sa grasya niya kahit po tayo nahihirapan. Patuloy pa rin po tayong tumatakbo bilang mga Kristiyano. So, nawa po, agustuhan po natin ang awitin na to. Pagsunod sa'yo ay hindi biro, maghapong humahayo, umulat umaraw man, lagi mong maaasahan. Sambahin ka, O Diyos, ang buhay ko'y para lamang sa'yo. Maglilingkod ako sa'yo kahit may pagsubok. Ikaw, O Diyos, ang kasiyahan. Kahit nahihirapan, ikaw lamang ang kalakasan. Maglilingkod ako sa'yo sa bawat araw, sa'yo lagi nakatanaw. Ang iyong pagbabalik, ako'y nasasapit, lagi kong inaasahan. Ang pagsunod sa'yo ay hindi biro, maghapong humahayo, umulat umaraw man, palagi mong maaasahan. Sambahin ka, O Diyos, ang buhay ko'y para lamang sa'yo. Maglilingkod ako sa'yo kahit may pagsubok. Ikaw, O Diyos, ang kasiyahan. Kahit nahihirapan, ikaw lamang ang kalakasan. O Diyos, maglilingkod ako sa'yo sa bawat araw, sa'yo lagi nakatanaw. Sa iyong pagbabalik, ako'y
Magpapatuloy, maglilingkod, magpapatuloy sa iyo. Magpapatuloy, magpapatuloy, maglilingkod, magpapatuloy sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo kahit may pagsubok. Ikaw, O Diyos, ang kasiyahan. Kahit nahihirapan, ikaw lamang ang kalakasan. O Diyos, maglilingkod ako sa'yo sa bawat araw. Sa'yo lagi nakatanaw ang iyong pagbabalik. Ako'y nasasabi, lagi kong inaasahan. Oh, Diyos, magpapatuloy. Sa amon pagpasundayag, sa sininga entablado, dala namong tatak Pinoy, kag Kristiyano nga sigurado. Kami magatamyaw, maayong adlaw sa inyo. Kabay pa among amon ningamon, sining pinalaybay namon. Sa amon pagsugod, wayat Visayas, amon matulit nga idaraway. Sa kaindis-indis, ang mga wired madidalakon nga tunay sa patagmas sa serbisyo, saon, o kung binalaybay. Sa patag sa kabuhi, isa kami kahaway. Subong, kami maghahatag sa hinambalanon. Binalaybay nga malipot, tama kadalom. Parte sa paghatag importansya sa mga pastor naton. Naarag Ermi, biskan ano kabudlay, kag kalulong. Pastors namon, pamati ko. Pastors nga importante, kamo subong amon topiko. Hindi maisip ang ginhimo nyo nga kaayo. Kami, wala untat nga nagasaludo sa inyo. Inyo pasensya nga malaba kag matuod, hindi man namon masukod. Salamat sa tanan, kag kamo amon nakilalan. Nakabatyag kami, basko nga pagpalangga, kag pag-atipan. Subong ginaselebrar namon ang inyong bulan. Kag kamo amon ginaapresyar, kag ginapangamuyuan. Malipayon nga pagselebrar sa aton nga mga pastor. Padayon sa pag-ihong!
Before I tell you about who I am today, Let me start with who I was, and how I found the way. there was a time in my life when I feel lost. I feel nobody listens, or everything just don't make sense. I feel alone. I worry a lot. Peace was something I hardly knew. Everything was hopeless. I kinda think I am useless. I was broken in so many pieces that picking them up was painful enough for me to say I want to give up. I thought that God was distant. I hated those who call themselves Christians. I used to think that never will I ever be one. I once thought that going to church was enough. That getting involved was not my stuff. All that mattered to me were the riches of this world, and I didn't think, why would I need God? Somebody thought differently. Somebody chose to step in. And burst the small world I am in. I heard him preach. I heard her preach. She told me about the truth. One true God, a loving, gracious Father. Who sent his beloved Son, Jesus Christ, for someone who thought, why would I ever need one? He talked to me about the state that I am in. She showed up in our doorsteps, telling me if she could pray for me. He told me about the gospel. He took the time to let me know God's love for someone who's lost. She was patient to listen to my worries in life. She built me up when I was down and told me that in Christ I am found. He told me of God's faithfulness. She told me all my sins are paid. He told me of God's never-ending mercies, of His kindness towards the human race. He told me about the value of reading God's Word, of spending time in prayer, of making the gospel heard. Right there and then, I knew the gift that I got. His name is Jesus, the one I received in my life. I met a Savior who died on the cross for my sins. Who want nothing else but for me to be reconciled to Him. Now, I am found. I have meaning. I know God hears when I pray. He gave me peace and hope each day. He changed my life. He changed my ways. What once was broken was made whole in Him. I am never alone in Christ. I seek to live for Jesus all my life. I can stop sharing the gift of grace that I have. I learned to love just as how I am loved. Pastor, my dear Pastor. Hi, Pastor. Hi, Pas. Thank you for being the one who paved the way. Just so I can live my life in Christ today. I thank God. I praise Him. I'm ever grateful for the person that He sent into my life. I thank God for your life. I thank God because you never gave up on me. I thank God because you helped me see that life is more than now. It's all about eternity. May you always lead the way. May you press on until the wondrous day. May you continue to guide us through the Word of God. To teach in God's truth the true way. May you have the strength to keep going on. Even when things are getting tougher as it seems. May you have better days as you continue to serve the Lord. May you reach more souls so that they too will know the way. Now, on this day, just let us say that as you have paved the way, We too will listen to God's calling each day. That we'll always be here to pray for you. and to those who God will bring our way, that will live a life God has called us for. Please do know
You're never on your own. Continue on your way. We too are here to stay, side by side with you, serving God all the way. Happy Pastor's Day. 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 Lived so long with my eyes on me. Too deaf to hear, too blind to see. Broken hearts on the city streets, but I can hear that you're calling me to be the hope, be the light, be the love right now. Starting right now. You put my life in motion, your love makes me wanna give my ready, set, go, ready, set, go. Oh, so love, I'm not holding back anymore. Like an engine ready to explode. I'm ready, set, go, ready, set, go. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing a song again. Another may have passed, and another lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. Thousand reasons for my heart to find. Bless the Lord, my soul, oh my soul. Bless His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Bye-bye. Pastors are blessings from the Lord. Thank you for all your sacrifice.
We love you, and God bless you. Happy Pastors Day or Appreciation Day for you, pastors. Well, I know your hardship from the very beginning, lalo pa nag-umpisa tayo. Most of us do not receive any love gift, but we keep on going, and because of our dedication and love for the Lord. And some people do not appreciate it. But I know your hardship, alam ko po yan, ako'y nandyan, I've been pastoring for many years, and I know it. And until now, akala nung iba ako'y nag-retire na, hindi po, I'm still serving the Lord, Dangat ang sa akin ng Panginoon ay dito sa lugar na ito. But I want to tell you, my dear brothers and sisters in Christ, that you are appreciated, and I want to thank you all for serving the Lord. I know that God really appreciate what you are doing. I just want to encourage you what the Bible says, that therefore, my dear brothers and sisters in Christ, let nothing move you, okay? Give yourselves fully in the service of the Lord, because nothing you do in the Lord will ever be in vain. Hindi po masasayang yan. Kaya kayong lahat na aking mga pastors, bilang your spiritual father, gusto kong sabihin sa inyo that I love you all. Keep on going. And I pray that the Lord will bless you spiritually, physically, and financially. Mabuhay po kayong lahat. Happy Appreciation Day, dear pastors. Purihin ang Panginoon at magandang gabi sa bawat isa as we celebrate our team or our Pastors Appreciation Month through We Care, ang board na padayon na ibig sabihin ay ang magpapatuloy to be continued serving the Lord. At purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang grasya ay alam natin na tayong lahat ay tunay na inatasang mga laga sa mga kaluluwa at sa mga tupa na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. At sabi nga sa 1 Corinthians 15:58, magpakasipag tayo sa gawain ng Panginoon, yamang alam natin na hindi nasasayang ang ating pagpapagal. And we will be rewarded by God sa ating faithfulness, sa ating ginagampanang responsibilidad in serving Him, in take care of the flock and the sheep that God has entrusted to us. At magpatuloy tayo at naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Ayong lahat ay makaranas ng patuloy na provision and strength that comes from the Lord to continue until He comes. To God be the glory. At binabati ko ang lahat ng pastor. Padayon tayo sa Panginoon. Glory to God. Hi, magandang araw po sa ating lahat, mga kapastoran ng Eljor. Always remember that your work yan po ay laging appreciated. Gaya na sabi ng 1 Corinthians 15:58, that our work in the Lord are not in vain. So, sa buwan po ng Oktobre, ngayon, nais ko pong batiin ang mga kapastoran ng Eljor at pinagpala po kami dahil sa inyong mga buhay. Kami ay blessed na blessed at kami ay tunay na kasama ninyo sa gawain na kung saan ay nagpapalaganap ng mabuting balita para sa advancement ng Kingdom of God. Kaya muli, maligayang kaarawan ng mga pastor. So, pagpalain po kayong lahat, pagpalain tayo ng Panginoong lahat, mabuhay kayo, pastors. God bless you. Maligayang araw sa lahat. Ako po'y bumabati sa mga kasamaan ko pong pastor sa Lord Jesus Our Redeemer Church ng isang Blessed Pastors Appreciation Month. Sa lahat po ng pastor na nagpapagal at patuloy pong naglilingkod sa Diyos na walang pagod, at sa mga pastor po noon hanggang ngayon na naging part po ng kaniyang buhay, na naabot ko po, na ako ngayon po ay naglilingkod na rin sa Diyos. Maraming salamat po. Ang ating pagpapagal at minsan pa nararanasan din natin ang mga discouragement, hirap at saya sa ministry. Pero patuloy po natin maririnig ang salitang padayon. Padayon lang. Let us continue to serve the Lord. And we know that serving the Lord is a higher calling
because the one who called us is the King of Kings and the Lord of Lords. Again, maraming salamat po at ako'y bumabati muli sa lahat. A blessed Pastor Appreciation Month to all. God bless us all. In behalf po ng lahat ng aking mga kamanggagawa, lahat ng mga pastors sa Mindanao Cluster, gusto ko pong batiin ang lahat din po ng aming mga kasamahang pastors sa Elder Church ng isang Happy Pastors Month. Isa pong malaking pribilehiyo ang pinagkaloob po sa atin ng Panginoon na tayo po ay makapaglingkod sa Kanya. Ngunit kalaki po ng pribilehiyong ito ay isa rin pong malaking sakripisyo. But today, gusto ko pong i-encourage ang bawat isa na padayon lang po tayo. Patuloy lang po tayo. Sapagkat may pangako po ang Diyos na kailanman ay hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At kung ano yung magandang sinimulan niya sa atin, ay siya rin ang Diyos na tatapos ng lahat ng ito. And all our labors in the Lord are never in vain. Kaya, mga minamahal kong mga kamanggagawa, muli ay padayon and Happy Pastors Month at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Purihin ng Diyos, isa pong magandang gabi po sa ating lahat. Ang buwan ng Oktubre o ang buwan na kung saan po ay binibigyan ng appreciation o pasalamatan ang mga pastors o mga magagawa ng ating Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat sa ating pong We Care program at sa ating pong leadership dahil nabigyan po tayo ng pagkakataon at pagkaroon po tayo na isa pong special online service para sa mga pastors ng Lord Jesus, Our Redeemer Church, na kung saan na meron pong title na Pag-ayon, Salitang Bisaya o ang kahulugan sa Tagalog, manatili o magpatuloy, at pagpupugay sa mga manggagawa ng ating Diyos. Kaya sa mga kapwa kong mga pastors, ako po'y sumasaludo sa ating lahat sa mga sakripisyo, sa pagpapagal na ating ginagawa sa paglilingkod natin sa ating Diyos. Na alam po natin na hindi po nasasayang lahat. May the Lord bless us more and more. At tayo po'y panalangin po ng pagtatapos na ating pong gawain. Let us pray. Lord Jesus, marami po salamat sa gabing ito at kami po'y nagagalak at nagpupuri dahil sa iyong katapatan na binibigay mo sa buhay namin. Kami po bilang mga lingkod mo na kung saan po ay kami nagpapatuloy dahil sa grasya mo, Panginoon. Nagagampanan po namin ang mga pinagagawa mo sa amin sa tulong mo, Diyos, sa kabila na marami pong mga pagsubok, mga struggles, mga trials na dumarating sa aming buhay, sa aming ministry, sa aming family, sa lahat ng mga tao na sa paligid namin. Subalit kami ay nandito pa rin at nagpapasalamat dahil tinutulungan po kami. Nagpapasalamat din po ako, Panginoon, sa lahat ng mga miyembro ng simbahan
ng Elder Church, lahat ng mga elders, lahat, Panginoon, sapagkat nandyan sila para sa amin at hindi kami iniiwan. Kaya dalangin ko po na patuloy pagpalain ang kanilang buhay. Kaya po, Panginoon Diyos, papasalamat po kami sa gabing ito at nagpupuri. Ito po aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon at magandang gabi po muli sa ating lahat.